Ito na video mga langga ay late na voice over dahil busy ang nanay niyo. Hello mga langga, for today's video nag-restock naman tayo mga langga dahil wala na tayo pagkain. Ako talaga yung tipong tao mga langga na takot akong maubusan ng pagkain, baka mamaya walang makain yung mga anak. Gabi pa lang mga langga ay nag-iisip na ako para sa pagkain ng aking mga anak nang hindi sila magutuman. At saka takot rin akong pagalitan ng asawa ko kapag wala kaming pagkain sa bahay. Kaya kung mayroong pera talaga mga langga ay inuna ko talaga lahat yung mga kailangan dito sa loob ng bahay. Di baling maubos na yung pera, ang importante may laman ang yung ref. Yung napagdaanan mo na lahat yung hirap noong kabataan mo mga langga, kaya ngayon ayaw mo nang madaanan ng mga anak mo. Kaya gusto mong makakain sila on time. Kasi yung mga anak ko mga langga ay hindi sila sanay na hindi kumakain, kaya takot akong hindi sila makakain. Baka maano pa sila, simba ko lang. Ito pala yung naggrocery ko mga langga, bumili ako ng gatas ni Bibilong. Kahit mayroon pa mga langga akong stock, pero bumili talaga ako para hindi talaga maubusan. At sure talaga akong hindi maubos yung konsumo ng mga anak ko. Bumili rin ako nitong napkin mga langga, kaya importante talaga ito buwan-buwan. Kadalasang ginagamit namin sa loob ng bahay mga langga, lalo na sa kusina, ay binili ko na para hindi ako bumili sa tindahan ng tingi-tingi kasi mahal. Malugi ka kasi mga langga kapag bumili ka ng tingi-tingi sa tindahan. Kaya kapag makagrocery ako mga langga ay binili ko na yung mga kailangan sa kusina para hindi tayo bumili ng tingi-tingi sa tindahan kasi doon tayo makamahal. Hindi naman halata mga langga, natakot akong mawalaan ng bigas kaya bumili na talaga ako nitong tigdalawang sako. Yung pula na sako mga langga ay masarap yan na bigas, sobrang lambot at saka maputi. Ito namang hilo mga langga ay hindi siya masyadong mahal, tama lang. Kahit meron pa akong bigas mga langga ay magbili na talaga ako para hindi talaga maubusan. Wala kasi kaming kapamilya dito sa lugar na tinitirahan namin mga langga, kaya ako takot talaga ako maubusan ng pagkain. Kasi sa isip ko kasi mga langga, kapag maubusan kami, saan kami lalapit, lalo na kung wala pang sahod yung asawa ko at wala pang mapadala sa amin. Pero never pa rin man nangyari yan mga langga, pero ako talaga advance lang talaga ang isip ko. Sa isip ko kasi mga langga, mas mabuti yung advance ka kaysa mali. Kasi paano kung maubusan ka tapos wala ka pang padala yung asawa mo, ano na lang kakainin ng mga anak mo? Saan ka hihingi nga wala kang pamilya dito? Kaya mas maiging manigurado. Mahirap rin mga langga kung aasa ka parati sa pamilya mo or kapamilya mo. Kasi kahit mabait pa yan sila mga langga, darating rin ang oras na pagsawa na sila sa kakatulong sa iyo ay isusumbat yan sa iyo anytime. Kaya ako mga langga, takot ako manghingi ng tulong or magkautang na loob. Balang araw mga langga, kapag kayo ay magkaalitan, ay pwede nilang isumbat sa iyo kung ano yung natulong nila sa inyo. Kaya ako ngayon mga langga, kahit walang-wala talaga ako, hindi ako aasa. Para sa akin kasi mga langga, mahirap magkaroon ng utang na loob sa isang tao. Kasi kapag sumbatan ka ay sobrang sakit. Yung parang kahit sa pagtulog mo mga langga, nandun pa rin yung sakit na sumbat. Kaya kahit walang-wala ako mga langga, titiisin ko talaga. Wala naman akong bisyo mga langga, kaya mabili ko lahat yung gusto ng aking mga anak. Makabili rin ako ng mga pagkain namin dito sa loob ng bahay. Ako talaga yung taong hindi maluho mga langga. Kung ano yung damit ko paulit-ulit, yun na yun ang importante na labahan. Ang importante lang talaga sa akin mga langga, yung mayroon kaming pagkain, yung hindi magutuman yung anak ko or mga anak ko. Simula kasi naging nanay ako mga langga ay hindi ko na iniisip yung mga para sa akin. Ang iniisip ko parati mga langga, yung para sa mga anak ko, makakain sila, makadamit sila. Yung para sa akin mga langga, yung ikaliligaya na lang ng mga anak ko ay masaya na rin ako. Ganito siguro mga langga kapag nagiging nanay na tayo, yung lahat ng kapakanan ng mga anak natin ang iniisip natin para magiging mabuti sila paglaki nila. Kapapakita kasi ng ating mga anak mga langga kung paano natin sila inalagaan, ay gawin rin nila yan pag sila naman ang magiging nanay. Kasi kung ano yung makita ng ating mga anak mga langga ay paglaki nila ay gagayahin rin nila yan. Kung makita nilang mahal na mahal mo sila mga langga ay mamahalin ka rin nila. At mamahalin rin nila yung magiging mga anak nila balang araw. Ako yung klaseng nanay mga langga na maingay lang talaga ako sa bahay mga langga, lalo na sa mga anak ko, maingay ako. Saway dito, saway doon, advice dito, advice doon. Kahit maingay ako mga langga, hindi ibig sabihin yun hindi ko mahal yung mga anak ko. Kaya nagbunganga ako mga langga kasi ayaw kong mapariwara yung mga anak ko. Kahit mabunganga ako mga langga, pero alam ng mga anak ko na mahal ko sila. At wala kaming ibang hangad kundi mapabuti sila at makatapos sa kanilang pag-aaral balang araw. Sa puntong ito mga langga ay gi-slice ko na yung manok para mahati-hati ko kasi ito ang lulutuin ko kung madaling araw mga langga. Ulam nila sa umagahan at ulam nila sa tanghali. Maganda talaga mga langga kapag mag-aral yung anak natin ay busog silang papasok sa paaralan para malakas sila doon sa paaralan. Aminin natin mga langga, kapag tayo ay pumasok sa paaralan, kapag wala tayong kinakain ay sumasakit yung ulo natin at wala tayong gana makinig sa guro. Naranasan ko na kasi yan mga langga noong kabataan. Nasasabi ko talaga sa sarili ko mga langga, balang araw kapag ako na ang magiging nanay, alagaan ko talaga yung mga anak ko bago sila pumasok sa paaralan. Kailangan kumakain sila, kailangan busog sila. Maliban sa pira na baon nila mga langga ay may baon rin silang kanin. Yung kanin na yun ay para sa tanghalian nila para hindi talaga sila magutom. Papasalamat rin ako sa Diyos mga langga dahil mayroon akong asawa na masipag maghanap ng pera para makakain kami sa saktong oras. Yung kabataan ko mga langga, takot ako mag-asawa kasi takot ako baka bugbugin lang ako. Pero ngayong nakaasawa na ako mga langga ay nawala na yung takot ko dahil mabait naman yung asawa ko at never po niya akong sinaktan. Sobrang close po kami ng asawa ko mga langga. Yung closeness namin mga langga ay kagaya pa rin yung nakakilala kami dati. Kahit matagal na kaming kasal mga langga ay ganun pa rin ang closeness namin. Kapag umalis yung asawa ko mga langga at bumalik sa trabaho niya sa ibang bansa ay umiyak talaga ako dahil nasasaktan ako. Dahil sobrang close kasi kami kung dito sa bahay mga langga. Yung tipong kahit matanda na kami mga langga ay ganun pa rin ang close namin. Yung parang walang nagbabago. Wow! Sana mga langga hanggang sa pagtanda namin ay ganun pa rin kami ka-close. Alam nyo ba dati mga langga nung magkasintahan pa lang kami ay nabubuli na rin ako. Sabi kasi ng mga kakilala ko mga langga na kapag kami daw ang magkatuluyan ay gawain daw akong panchimbag dahil siguro sa tingin nila mga langga boksingero yung asawa. Kaya nila nasasabi
yun. Concern lang siguro sila mga langga na baka gawain akong panchimbag. Pero sa totoo lang mga langga, hindi naman yun nangyari. Sobrang bait at saka mapagmahal po sa pamilya, lalo na sa mga anak. Sa pag-aasawa kasi natin mga langga, kagaya rin yan ng mga OFW. Yung hindi nila alam kung sino ang amo nila o mabait ba o hindi. Kagaya rin yan sa atin yung pag-aasawa natin mga langga. Hindi natin alam kung mabait ba or hindi. Kung baga mga langga, sa palaran yung pag-asawa. Hindi natin alam kung ano ang kapalaran natin. Kung makaasawa ba tayo ng responsable or saktan lang tayo. Pero ako mga langga, malaking pasalamat ko sa Diyos mga langga. Dahil hindi man kami binayayaan ng maraming pera, hindi man kami mayaman, pero busog kami sa pagmamahal. Kahit hindi tayo pinagpala sa pera or karangyaang buhay mga langga, ang importante nakaasawa tayo ng mabait, masipag at mapagmahal sa pamilya. Sa ganung mga bagay mga langga ay sobrang swerte na natin. Para na tayong nanalo sa loto. Kasi aaminin man natin mga langga, hindi lahat sinaswerte sa asawa. Marami kasi akong maririnig at makikita mga langga kapag lasing yung asawa nila ay nang bubog. Sa hirap ng buhay mga langga, yung ibang asawa mga langga ay nag-iinom pa. May kilala kasi ako mga langga, maliit lang ang income, bisyo pa. Dapat mga langga sa hirap ng buhay mga langga, mauna yung mga pangangailangan sa loob ng bahay, lalo na yung pagkain para sa mga anak. So sobrang napahaba na itong kwento ko mga langga. Good vibes lang tayo. So yun lamang for today's video mga langga. God bless and thank you for watching. Ingat po tayo. Bye!